Awit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, o sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, o sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ni kaapat na linggo ng Panginoong panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayang nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine, Syria at iba pang bansa. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay tinatawag na manalig sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa mga sandali ng ating pagkukulang, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may luubing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinabunsod ng iyong Espiritu sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayo papang lahat, ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal, ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng isisilang, pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Inako ni Jesucristo, ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalapumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinaguga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kay sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos na maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos sa kapaggamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti
kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipon niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kahit bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingaw-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagdapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nanangis na pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad na sila'y pumasok sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita cumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na. At namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagparang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo na ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. At nahayag po sa ating mga pagbasa ang tema. Ang tema natin ay pananalig o pananampalataya. Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 12 at lalo na sa versikulo 2, na ituon natin ang ating pagtingin sa Panginoong Hesus na siya ay mayroong panampalataya na tunay. At sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos,
Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 6, versikulo 24, sinabi ng Panginoon sa dinudugo na babae na 12 taon na dinudugo, at nung hinipo niya ang damit ng ating Panginoon, siya'y gumaling. Sabi ng Panginoon sa kanya, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. At sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 5, verso 36, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mabagabag, manalig ka. So 3 bisis po na ulit sa ating mga pagbasa. Yung unang pagbasa, 2 bisis sa ating Ebanghelyo, ang tungkol sa pananalig o panampalataya. Sa salitang Hebreo na salita ng ating Panginoon, ang pananalig o panampalataya ay imuna. Imuna ay naulit po ng maraming beses sa Biblia. 270 times naulit sa Biblia ang salitang pananalig. Pero ang ating pong Ebanghelyo ay hindi na po Hebreo, luma na Hebreo, ngunit luma na Grigo, koinoko na Grigo. Ang pananalig o panampalataya ay pisti, na ito naman ay nasalin sa Latin na pedes. Faith o sa ating salita ay pananalig o panampalataya. Napaka-importante ang pananalig. Kaya nga sinasabi sa ating Panginoon ngayon, huwag kang mabagabag, manalig ka. Ito ay hindi lang salita ng ating Panginoon kay Jairo. Ito ay isang paalaala sa atin ng ating Panginoon na sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay natin, sa lahat ng pinagdaanan at suliranin at mga pagsubok sa buhay, sa lahat ng mga kinaharap natin kung minsan di natin alam paano harapin ang buhay sa ngayon dahil napakaraming mga pangyayari, sasabihin ng ating Panginoon, huwag kang mabagabag o huwag kang matakot, manalig ka. Yun ang hiningi ng Panginoon sa atin. Kaya pakisabi sa katabi mo, manalig ka. Manalig tayo sa Diyos at ipahayag natin ang ating pananalig sa Diyos sa isang pagpalakpak po ng malakas upang tayo ay nananalig sa ating Panginoon na Siya ay nakikinig sa atin at ibigay niya ang lahat ng biyaya kapag tayo'y nananalig. Siksik, liglig, at nag-uumapaw ang biyayang ibigay niya sa lahat ng nanalig sa Kanya. Amen? Kaya ang ating Panginoon ay Panginoon na may kabutihang loob kapag tayo'y nananalig. Ano po tingnan po natin, ano ba ang pananalig o panampalataya? Una, ang pananalig o panampalataya ay sustansya ng pag-asa. Hindi po tayo maaring magkaroon ng pag-asa kapag hindi tayo nananalig. Kaya ito po ang batayan ng ating pag-asa. Ang ating pong tema sa ating Jubileo 2025 ay Pilgrims of Hope, kalakbay sa pag-asa. Hindi po tayo magkaroon ng pag-asa kapag nagkukulang tayo ng pananalig. Kaya ang pananalig ay siyang tunay na batayan ng ating pag-asa. Umasa tayo at kung tayo mayroong pag-asa, tayo ay may matibay na pananalig sa Diyos. Sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 24 hanggang 25, ay batayan ng pag-asa ang pananalig o panampalataya. Pangalawa, ang panampalataya ay isang conviction, isang katapatan natin at isang pananalig natin, pagtiwala natin na ang ating inaasahan at ang ating gustong makita ay makikita po natin kapag tayo'y nananalig.
Sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 3 at sumusunod, sinasabi na ang panampalataya ay siyang pagkaroon ng pagtuklas o makakita sa mga bagay na kung saan doon tayo naniniwala. Kaya nga sinasabi ni San Agustin, at ito yung mahalaga para kay San Agustin, sinasabi niya, ang panampalataya ay ang pagtiwala at pananalig ng mga bagay na hindi mo makikita. At kung ito'y makikita na, lalo kang nananalig. Pangatlo, dapat po nating tingnan na ang pananalig ay isang pagtanggap sa Diyos na buong buo. Walang pagbabahala, walang pag-alinlangan, walang pagdududa, buong buo na pagtanggap sa Panginoon. Kapag buo po ang pagtanggap na ating Panginoon, ibig sabihin, sumunod tayo sa Kanyang mga kautusan, tumatalima tayo sa Kanyang kalooban, tayo mamumuhay na mabuti at ating sundin ang utos ng Diyos na ibigin ng Diyos higit sa lahat at mahalin ang ating kapwa kaya ng pagmamahal ng sarili. Ito yung buong buo na pagtanggap sa Panginoon. Yun po ang pananalig. At paano po ito maipahayag? Maipahayag ang pananalig sa 4 na paraan. Ang unang paraan ay tinatawag nating personal na pananalig o panampalataya. Ibig sabihin, yung natanggap mo na mga pananalig at panampalataya na sa bahay, o mula maliit pa hanggang ngayon, magkaroon ka na isang personal na pagtanggap sa Diyos. Ito yung tinatawag na unang paraan sa pagpapahayag ng pananalig. Pangalawa, ang pagkaroon ng pagbabago na kung saan ikaw ay nagbago dahil nananalig ka at nanampalataya ka sa Diyos, nagbalik loob ka. Yung mga ginagawa mo noon ay iwinaksi mo na. Lahat ng bisyo, iwinaksi mo na sapagkat ikaw ay sumasampalataya. Ang mga taong may bisyo, lalo na mga nagmumura lagi, wala pong panampalataya. Kapag ikay may panampalataya at pananalig, laging kabutihan ang nasa iyo at gumagawa ka ng mabuti. Pangatlo, naipahayag natin ang panampalataya o pananalig sa pamagitan ng pagtitiwala. Pagtitiwala sa Diyos na magagawa sa Diyos ang lahat ng bagay. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1, verso 37, walang imposible sa Diyos. Ibig sabihin, magagawa ng Diyos sa lahat. Kaya kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, yan ay pananalig o panampalataya na buo. Pang-4, ang ating pagtanggap sa doktrina at turo ng simbahan. Hindi po tayo sabihin na tayo nananalig sa Diyos kapag tayo ay nagdududa sa mga doktrina at mga dogma ng simbahan. Totoo ba ito? Ganyan, nagduda ako, ayaw kong tanggapin yan. Hindi po tayo nagkaroon ng pananalig o panampalataya. Kailangan na ating matanggap ang mga doktrina ng simbahan. Kaya kailangan nating tingnan, mahirap man tanggapin ang isang doktrina o dogma, pero naproklama ng ating simbahan, manalig tayo. Tanggapin natin at yun ay pananampalataya. Kaya sinasabi nga ni Gilbert Chesterton, faith means believing the unbelievable. Ang pananalig ay ang pagtanggap at pagtitiwala kahit sa mahirap nating paniniwalaan. Hindi man natin nakikita ang Diyos, hindi man natin nakikita ang mga anghel, ngunit kung tayo'y nananalig sa Diyos, malapit siya sa ating mga puso, maranasan natin ang Diyos sa ating kalooban, at damang-dama natin kung
kung ibigay sa iyo sa pagkomunyon ang katawan ni Kristo, at sabihin mong, Amen. Damang-dama mo ang pagtanggap dahil ikaw ay may pananalig sa Diyos. Ganon ang may pananalig, nakikita, nadarama at tinatanggap kahit hindi nakikita ng lubusan. Amen? Purihin po natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo ng may panampalataya sa Diyos Ama na tutugunin niya ang ating mga mithiin ng may nag-uumapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at atin pong sambitin, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang katolika sa buong daigdig naway maging simbolo na nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman at pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mamanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng anak na siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hingin namin ito, mingitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay karugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasulang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapalinto na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap ng looban tayo nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa mong siya ibastong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiling pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya isa namang helse siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lumod sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at makakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare. Sumunod po tayo. That I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread.
the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 6, 2025, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Caris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humiling na iyong bigyang kaunlaran sa panampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, ay manaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng biyayang siksik-liglig at nag-umapaw. Ang pananalig o panampalataya ay siyang napakahalaga na bahagi sa ating buhay. Kapag tayo'y walang pananalig, kahit na tayo nabinyagan, hindi po tayo tunay na nanalig sa Diyos. Ngunit kung tayo nanalig sa Kanya, lumalalim pa ang ating ugnayan sa Kanya at makamtan natin ang Kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po namin taas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmos mo na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.